Ligtas na nakabalik sa kanilang mga pamilya ang dalawang menor de edad na babae mula sa Maguindanao del Sur na nabiktima ng illegal recruitment sa tulong ng pinagsanib na puwersa ng Ministry of Social Services and Development at mga katuwang na ahensya nitong March 12, 2026. Ayon sa MSSD, ang dalawang menor de edad ay na-recruit umano para magtrabaho sa ibang bansa bilang household service workers. Ngunit naharang ang mga ito sa tangkang pag-alis ng bansa. Pansamantalang inalagaan ang mga biktima sa tahanan ng inyong Pag-asa Center sa Mandaluyong City. Agad nakipag-ugnayan ang Recovery and Reintegration Program for Trafficked Persons ng MSSD sa mga ahensya sa Metro Manila upang maisagawa ang formal na turnover ng mga biktima at masimulan ang kanilang reintegration process. Isinagawa rin ang case conference sa TIP Center kasama ang mga kinatawan ng Department of Social Welfare and Development, National Capital Region, Department of Justice Interagency Council Against Trafficking at mga tauhan ng TIP Center upang matiyak ang maayos na case management at mga serbisyong pangproteksyon para sa mga menor de edad. Pagdating sa Maguindanao del Sur, sinalubong ang dalawang biktima mula sa mga bayan ng Talayan at Sharif Saidona Mustafa ng mga social worker mula sa MSSD at Municipal Social Welfare Office kasama ang kanilang mga magulang, lokal na pamahalaan at mga kinatawan ng barangay. Ang dalawang menor de edad ay nabiktima sa magkahiwalay na insidente ng illegal recruitment na nagpapakita ng patuloy na panganib na kinahaharap ng mga kabataang naghahanap ng oportunidad sa trabaho sa ibang bansa. Ang pagre-recruit ng mga menor de edad upang magtrabaho bilang domestic worker ay malinaw na paglabag sa batas. Sa ilalim ng Republic Act No. 11862, kinakailangan hindi bababa sa 24 years old ang isang aplikante upang makapagtrabaho bilang household service worker abroad. Bilang bahagi ng reintegration process, tutulong ang MSSD sa mga pamilya ng mga survivors sa pamamagitan ng livelihood support, educational assistance at iba pang kinakailangang interbensyon, kabilang ang legal assistance batay sa pangangailangan ng mga pamilya. Patuloy ding makikipagtulungan ang ahensya sa mga kinauukalang institusyon upang mapalakas ang case build-up at maisampa ang mga kaso laban sa mga responsable sa illegal recruitment at tangkang human trafficking.